Kadalasang dagdag pasanin sa mga mag-aaral sa pagpasok sa paaralan ang kanilang mabigat na school bag. Mga kapuso, alam niyo ba na nakakasama ito sa kalusugan ng inyong mga chikiting? Balitang hatid ni Isay Reyes. English, Math, Chemistry, Biology, Physics, Araling Panlipunan, Filipino. Sa dami ng mga subjects sa eskwelahan, talagang makukuba ang mga estudyante hindi lamang sa dami ng aralin, kundi maging sa dami ng librong kailangang pasanin araw-araw. Ang mag-grade 3 student na si John Lloyd, mukhang mananakit na naman daw ang likod dahil sa bigat ng kanyang bag. Pagdating dito sa bahay, sasabihin niya sa akin, masakit daw yung likod niya. Kasi mabigat. Sabi ko, bawasan na lang. Sabi niya, hindi daw pwede. Baka pagalitan na ang teacher. Ang araw-araw na pagdadala ng mabigat na bag ay nakakasama sa back muscles at sa buto. Posible itong magdulot ng bad posture. Para maiwasan ito, dapat pumili ng backpack na makapal ang padding sa strap. Sa paglalagay naman ng mga gamit sa bag, unahing ilatag ang mabibigat na gamit, habang ang magagaan naman ang ipatong sa itaas ng mabibigat na gamit. Sa ganitong paraan daw mapapantay ang timbang na ikakarga sa likod. Kahit magaan lang yun pero nahihirapan yung anak mong magsuot ng backpack, ibig sabihin nun masyadong mabigat para sa kanya. Kung ano yung timbang ng bata, ang usual na dapat ilagay mo lang sa backpack ay 10 to 15% of the body weight ng bata. Pwede rin gumamit ng stroller bag o bag na digulong kapag hindi talaga maiiwasang magdala ng maraming gamit. Importanteng piliin ang tamang bag o hanggat maaari ay magbawas ng mga dalahin sa eskwela. Dahil sa mga notebook at libro man nagsisimula ang kaalaman, hindi dapat ito pagmula ng sakit ng katawan at masamang lagay ng kalusugan. Isay Reyes, GMA News.